Para hindi hiwalayan ng kanyang mayamang asawa, kinain ng babae sa harap ng lahat ang isinulat niyang divorce papers. Sinabi pa niyang habang buhay siyang hindi makikipaghiwalay at sila raw ng CEO ang the best in the world. Magsasama tayo ng maayos, tayo ang pinaka-the best sa buong mundo. Talagang naguluhan ang lahat sa kanya. Dahil dati, palagi niyang minamaliit ang CEO dahil ito ay pipi. Madalas niya itong ipahiya at nag-file pa nga ng divorce, ngunit mula nang maaksidente siya at magising. Para siyang naging ibang tao, hindi lang naging masayahin at pala kaibigan. Naging napakapasensyosa pa niya sa CEO. Ang hindi nila alam, ang babae ngayon ay napunta sa mundo ng libro. Siya yung... Di ba siya yung kontrabida sa nobelang binasa ko? Pumasok ako sa mundo ng libro, naisip niyang ang asawa niya ay hindi lang pinakamayaman, kundi isa ring pipi na hindi siya sisisihin. Hindi na malaman ng babae ang gagawin sa tuwa kahit patayin pa siya, hinding-hindi niya hihiwalayan ang CEO. Kaya naman nangyari ang eksena kanina pagkatapos ng hapunan, para mapabuti ang relasyon nila ng CEO. Nagalok siyang mag-usap sila tungkol sa mga pangarap sa buhay. Akala ng mga katulong ay nabaliw na siya. Gusto ring makita ng CEO kung ano ang balak ng babae, kaya kumuha siya ng notebook at umupo sa tabi nito. Ipinahiwatig niyang handa siyang makipag-usap, hindi naman alam ng babae kung ano ang pag-uusapan nila. Tama, purihin ko na lang siya. Kaya pinuri niya ang CEO mula ulo hanggang paa, halos sabihin na niyang mabango pa ang utot nito. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ng CEO, kaya sinabi niya sa babae na may 2 tanong na lang siyang pwedeng itanong. Ang daldal ko ba? Naiinis ka ba sa akin? Isusulat sana ng CEO ang oo, pero nang makita niya ang umaasang tingin ng babae. Hindi niya alam kung bakit, pero dinagdagan niya ito nang hindi nakahinga ng maluwag ang babae basta't hindi siya kinaiinisan ng mayamang asawa niya. Pwede siyang manatiling nakatira sa mansyon ng libre sa sobrang tuwa, kailangan niyang maligo para mag-celebrate. Pero pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang matipunong katawan at mga abs ng kanyang asawa. Ang mga malalaswang naiisip niya ay sapat na para magtayo ng pagawaan ng pangkulay. Dahan-daang lumapit ang CEO sa kanya. Puno ng pag-asa ang babae, ngunit walang awang isinara ng CEO ang pinto. Hindi maiwasan ng babae na malungkot. Walang pakialam sa akin ang asawa ko, tingin lang. Bawal kumain para makabawi sa kahihiyan, nagpa siya ang babae na dumistansya. Sinadya niyang umusag sa gilid ng kama at sinabing hinding-hindi siya lalagpas sa linya. Hindi pinansin ng CEO ang babae at pinatay na lang ang ilaw, ngunit biglang iminulat ng babae ang kanyang mga mata. Na may ngiting tagumpay. Sa tingin mo, maniniwala ako sa sinabi ng isang babae. Inosenteng lalaki. Hindi malaman ng CEO ang gagawin sa mga kilos ng babae. Naisip niyang baka dahil sa aksidente nasira ang ulo nito, paano pa niya maipapaliwanag ang kakaibang kilos nito? Hanggang sa sumikat na ang araw. Hindi pa rin siya makapaniwala sa biglang pagiging sobrang malambing ng kanyang asawa nang magising naman ng babae. Naalala niya ang ginawa niya kagabi at naramdamang sobra na ang ginawa niya. Ngunit habang nagsisisi ang babae, naghanda na pala ng sorpresa ang CEO sa pamamagitan ng mayordomo. Hindi na makapaghintay ang babae na buksan ang card holder. At sa kanyang gulat, puro unlimited Supreme Black cards ang laman nito. Para sa babae, ang buhay niya ngayon ay isang panaginip at hinding-hindi niya hahayaang may samire nito. Kahit na siya mismo, kaya nagdesisyon siyang kapitan ng mahigpit ang CEO. Ngunit nang palabas na siya ng bahay, tinawag siya ng isang babae. Nang tingnan niya, nalaman niyang ito pala ang kanyang peking kaibigan. Noong nag-aaway pa ang orihinal na may-ari ng katawan at ang CEO, madalas itong nanggugulo. Malamang, kaya siya hinahanap ngayon ay para muling manira at tulad ng inaasahan ng babae. Agad na siniraan ng peking kaibigan ng CEO at sinabihang makipaghiwalay na. Nang makita ng babae ang recording pen sa kotse nito, agad niyang naintindihan ang lahat. Walang alinlangan niyang ibinunyag ang tunay na kulay nito. Gusto mo akong iframe gamit ang recording pen na yan? Para iwan ako at ikaw ang pumalit sa pwesto ko. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong plastikin. Nagbebenta ka ba ng set? Lumayas ka sa harapan ko. Halatang natigilan ng peking kaibigan at akmang bababa na sana. Pero napansin niyang kotse pala niya iyon ng matauhan, agad niyang pinalayas ang babae. Dahil doon, may napansin ng babae siya, ang asawa ng pinakamayamang tao. Wala man lang sariling sasakyan. Hindi ito bagay sa kanyang marangyang katayuan, ngunit naisip niyang pera ito ng CEO. Kaya dapat ay magpaalam muna siya. Agad siyang nagpadala ng 5 date invitation sa CEO. Good news, grand opening ng People's Mall, 30% off lahat. Gusto mo bang sumama? Reply ka. Gusto mong sumama? Nakatanggap ng sagot.
Baka masyado na akong maraming sinasabi. Ang malamig na karahasan ay talagang nakakainis. Pero itong init na karahasan, talagang hindi ko na kaya. May overtime ako ngayon. Nagtatrabaho siya ng overtime. Hindi na ako pwedeng mag-reply para hindi siya maistorbo. Ang bait ko talaga. Ginoong Feng. Napanood mo na ito ng maraming beses ngayon. Para sa mga adulto, kapag hindi nag-reply, ibig sabihin tapos na ang usapan. Huwag kang masyadong mag-alala. Pasensya na, General Feng. Nagsalita lang ako ng sobra. Tama na. Pinandahan ko na ang iyong card. Bumili ako ng isang limitadong edisyon na sasakyan. Yung asawa mo pa ang nag-uulat tungkol sa pagbili ng sasakyan. Gumamit pa ng emoticon Mukhang isang Lamborghini ang binili niya. Sigurado ako. Gumastos ka ng 20 beses ngayon, Ginang. Kabuo ang gastos. Ito. Hi. Ay nako, ingat ka, Ginoo. Ang galing, nandito na rin kayo sa bahay. Tingnan mo, ito ang bago kong bili. Hermie Orange Limited Edition na scooter. Kahit na medyo malayo ang kulay. Pero ang ganda pa rin, di ba? Oh, binigyan din ako ng luminescent na relo. Ipakikita ko sa'yo. Tingnan mo, parang si Detective Conan, di ba? Biu biu biu. Sandali lang, at ang aking may melody. Ito ay tinatawag na may melody. Ito ay tinatawag na Hello Kitty. Mali yan, Zhang. Ganito kagandang pritong isda, bakit mo pa itatapon? Kung lulutuin mo ito sa sweet and sour, kakain ako ng 5 mangkok ng kanin, Ginang. Ito ay galing sa iyong ina. Karaniwan ay ayaw mo. Sa mga bagay na galing sa iyong pamilya, palagi mo itong pinapabayaan na itapon. Ay naku, hindi mo na kailangang itapon. Kainin na lang natin ito ngayong gabi. Ikaw, sigurado ka? O Panginoon, paano mo nagawang ganito? Ako ay isang ulila, hindi ko naranasan ang pagmamahal mula pagkabata. May ganito kang magandang magulang. Pero hindi mo pinapahalagahan. Sige na. Dahil nakuha ko na ang iyong katawan, hayaan mo akong magpakita ng paggalang sa magulang para sa'yo. Feng yan. Bukas, kakain ako sa bahay ng mga magulang ko. Huwag mo nang hintayin ako para sa hapunan. Kailangan mo ba na sabay tayong umuwi? Hindi na, kaya ko namang umuwi mag-isa. Naiintindihan ko na, ayusin ko ang driver na sasundo sa'yo. HMM. Subukan mo itong maanghang na dilis. Sobrang sarap nito. Gawa ito ng mga magulang ko. Ay, hindi kumakain ng maanghang ang Ginoo. Hindi ko akalain na ang katawan mo ay sobrang sexy, pero hindi mo kaya ang maanghang. Ito ay napakagaan na lang ng anghang. Ay nako. Oo. Pasensya na, Mahal siguro ang pantalon mo. Ano? Pupunasan kita ng malinis. 5,000. Tiyak na pupunasan kita ng malinis. Pupunasan ng malinis. Paano ba mabilis ang pangyayari nito? Kailangan ko nang ipaalam agad kay Ginoo. Nasa daan na ang apo. Tito Zhang, napakapansin ng sasakyang ito. Maghintay ka muna sa labas para sa akin. Sige. Paano? Ay, bumalik na ang anak ko. Mama. Halika, umupo ka na, Papa. Umupo ka na, halika anak, kumain ka ng mansanas. Anak, talaga namang, halika, kumain ka ng merienda. Sobra na. Papa. Mama. Pasensya na, matagal na tayong kasal bago tayo nakapunta dito, kasi wala kaming kakayahan, hindi namin kayo matulungan. Ang pamilya Feng ay isang marangyang angkan. Marami ka bang naranasang hirap mula nang ikasal ka? Wala.
Huwag kang mag-alala kahit na hindi ka matutulungan ng mga magulang. Hindi ka rin nila pababayaan. Tungkol sa kasal mo, hindi ito sinabi ni nanay sa sinuman. Alam mo naman ang mga kamag-anak natin. Mas lalo pang magiging problema kung sasabihin mo sa kanila, HMM. Nanghina ka. Nasasaktan ka ba sa kasal? Kung hindi siya mabuti sa'yo, bumalik ka na lang sa bahay, kahit gaano pa siya kay Aman. Hindi tayo magpapasakit ng loob doon. Huwag mag-alala tungkol dyan. Mom at Dad, huwag kayong mag-alala. Nasa tabi ko siya. Siya lang ang palaging nalulugi. Ay, yung sa kanya, bakit hindi siya makapagsalita? Hindi ba siya makapagsalita ng matagal? Narinig ko mula sa katulong sa bahay na ang tawag sa kanya ay mute syndrome. Dahil ito ay sanhi ng psikolohikal na dahilan. Nagpapatingin siya sa doktor tuwing linggo, kaya may pag-asa pa siyang gumaling. Ayos lang iyon. Sino ang darating sa oras na ito? Sino ang darating sa oras na ito? Sino pa ba? Kamakailan lang, nagkaroon ng mayamang boyfriend ang pinsan mo, ang tiyahin mo at tiyuhin mo. Kahapon, pumunta sila sa bahay natin para magyabang. Bakit ang hilig nilang magyabang? Ay nako, Sanglu. Nandito ka rin pala ngayon. Ito ang pamilya ng pinsan ng orihinal na may-ari. Mula pagkabata, nakipagkumpara na ako sa pamilya ng orihinal na may-ari. Gusto kong malampasan sila sa bawat bagay. Sanglu. Sinasabi ko sa'yo. 5 buwan ka nang hindi umuwi, di ba? Sabi mo, parang ang bilis ng panahon, tag-init na. Ikaw, bilang anak, hindi ba't medyo hindi ka marunong makitungo? Kapatid na babae, ang galing mo talaga. Anong sinasabi mo? Sabi ko, ang galing mo sa pagkontrol ng katawan. Walang kapantay, 800 na fake moves sa 1 minuto. Ipinapakita ang singsing at ipinapakita ang sarili. Sinasabi mo tungkol sa singsing ko. Sino ba ang nagtatanong sa'yo? Walang nagtatanong sa'yo. Yung mga nandito. Walang interesado sa boyfriend mo. Walang. Lulu. Kayo ba ni Zuang Xiao ay magkasama na ng 1 taon? Ngayon ay 25 na. Wala ka pang boyfriend, di ba? Ipinapakilala ka ng tiya mo. May isang binata sa opisina namin na okay, bagamat kakahiwalay lang. Pero mabait naman siya. Tiya. Ang ganda ng batang ito, dapat para kay pinsan mo yan. Ay, hindi na kailangan ng pinsan mo. May boyfriend na siya. Taunang kita ay 1 milyon. Maganda ang pakikitungo mo sa pinsan mong babae. Bumibili siya ng bag at kotse. Walang problema, hintayin mong mag-break sila, ibabalik mo siya sa kanya. Ay, ikaw. Ayan, salamat. Sige pa, bata ka pa. Bilang nakatatanda, ipinapasa ko sa iyo ang isang mensahe, Tiyo. Bilang nakababata, ipinapasa ko rin sa iyo ang isang mensahe. Hindi isang mensahe ang kailangan ng mga kabataan, kundi isang halaga ng pera tungkol sa batang ito. Ang Fang Group ay matagumpay na bumili ng overseas na auto brand na slot sa halagang 8 bilyong dolyar ng Amerika. Nagbukas ito ng bagong yugto sa panahon ng electric na sasakyan. Nagpapasimula ng bagong kalakaran sa industriya ng electric na sasakyan. Mukha ng yelo na ito. Parang mas malamig pa kaysa sa bahay. Putulin. Sa tingin ko, napansin ko na, bakit kaya hindi makahanap ng jowa si Sanglu? Tingnan nyo ito. Mataas ang pangarap pero mababa ang kakayahan. Tinitingnan niya ang CEO ng malaking kumpanya sa TV. Paano mo masasabi na siya pa rin ang asawa mo? Tama. Paano mo malalaman na hindi siya? Pagkatapos ng pagsasanib, ang market share ng aming grupo sa mga dekuryenteng sasakyan, tumaas ito sa 28. 10 puntos ang tumaas kumpara dati. Pasensya na sa paggamit ng pampublikong espasyo ng kaibigan. Ipakikilala ko muna sa inyo, si Feng Yan, mula sa Zonghua Yugang. Siya ang asawa ko. Tanghalian kami sa isang sobrang malasang kainan. Si Feng Yan, tanghalian kami sa isang sobrang malasang kainan. Kudo Shinichi, Mua Alternasyon. Mali, Fangge. May sikreto na naman si Pang Zhang na ipinag-utos sa'yo. Ano, inutusan ako ni Pang Zhang na imbestigahan ng isang negosyante mula sa Japan. Pero ang taong ito ay talagang isang mga karakter sa anime. Tulungan mo akong imbestigahan, si Kudo Shin. Simula pagkabata, kasama ko si Boss Feng. Isang tingin lang niya, alam ko na malamig siya, nagugutom, o gustong magalit.
Pero ngayon, hindi ko na siya maintindihan. Ha ha ha. Songblu, kabataan. Huwag masyadong mataas ang pangarap. Dapat mong tularan si Xiao Xiao sa amin. Maghanap ng boyfriend na may taunang kita na mahigit 100. Halos pareho lang sa mga negosyante sa telebisyon. Hindi naman gaanong kalayo. Pero ang layo-layo naman yan. Mga ehekutibo ng mga kumpanyang nakalista sa stock market, hindi bababa sa 100 milyon ang taunang sahod. Oo. Lalo na ang presidente. Oo nga. Kahit gaano pa man kalaki ang kinikita nila, wala itong kinalaman sa atin. Hindi ba't yung mga tao? Kaya pa bang mapili ang anak mong babae? Ako ang nagtuturo sa anak mong babae. Huwag kang maging mapagmataas. Huwag masyadong mataas ang tingin. Ang anak naming babae, hindi mo na kailangang turuan ako. Saka, maganda ang anak kong babae. Mabait din siya. Kahit sinong lalaki, karapat dapat siya. Mama, ang bait mo talaga. Baby. Tingnan mo, ito ang iyong bayaw. Bumili siya ng bagong Mercedes. Pwede ba naming ihatid ka na lang, para maranasan mo rin? Ano ang pakiramdam na sumakay sa isang branded na sasakyan? Sa huli, sa maliit mong kita, hindi mo maipapasa ang ganitong klase ng sasakyan buong buhay mo. Ayoko na, may sarili na akong sasakyan. Oo. Huwag kang aalis, please. Bakit ka nagmamadaling hanapin yung maliit mong electric scooter? Tapos ka na sa edad na 25. Hindi mo pa mabili yung motor na nagkakahalaga ng ilang daang libong piso. Kahit gaano ka, hindi mo pa kayang bilhin. Alam ko na nagtatrabaho ka sa telebisyon. Yung hindi alam. Akala ko delivery ka lang. Hindi tulad ng ate mo. Sa sobrang init ng panahon, kaya mo pa bang kumain ng baboy ulo? Sinasabihan mo pa akong baby ko na baboy ulo. Hindi ko naman ginawa. Sabi niya yun mismo. Ay nako, baby, huwag kang magalit, baby. Nagseselos lang siya sa akin. Mayroon akong boyfriend na napakabait sa akin, at sumando pa gamit ang Mercedes. Hindi tulad ng iba na sanay na sa kahirapan, hindi makatiis na may ibang masaya. Tama. Pinipilit mo akong magyabang, di ba? Sige, magyabang ka. Tingnan ko kung ano ang kaya mong ipagyabang. Tatay Zhang. Ipasok mo ang sasakyan. Pinapalabas mo pa sa akin, kung totoong may mamahaling kotse ka, edi. Diretso, live, kain, tae. Sige nga, kakain din kami. Isang buong palayok, sabi nyo naman yan. Pagdating ng oras, hayaan mong ang baby mo, ang magbigay sa'yo ng malaking dumi. Nagkukunwari ka pa. Tingnan ko kung hanggang kailan ka makakakubli, magbubuhat. Ay nako, ay nako. Ito na. Ito ba ang Rolls Royce? Ang mahal nito, siguro, makakabili ka na ng 10 Mercedes. Hindi kaya sa kanya yun, paano naman mangyayari? Siya na hindi man lang makasakay sa carpool, paano siya magkakaroon ng ganitong magandang sasakyan? Miss Sang, pakiakyat sa sasakyan. Sige, nakalive na tayo. Magsimula na tayong kumain. Ako. Oy, baby. Nanay. Paano na ito? Ay nako. Kalma na si Luli. Mga kamag-anak lang naman, biro lang yun. Talagang papayagan mo bang gawin ng pinsan mo yun? Sige na, kalimutan na natin. Pero hindi dahil ikaw ay kamag-anak ko, ha? Kasi aalis ako mamaya para kumain ng maliit na cake. Nakakainis kayo habang kumakain ng tae. Nakakainis talaga, bakit ba nakasakay siya sa ganyang magandang kotse? Alam ko na. Nirerenta lang niya iyon, sadyang pinapapunta niya tayo para isundo siya, tapos ipagyayabang niya ang kotse niya. Ay nako, baby. Ay nako. Nandito ka na. Salamat sa pag-aayos ng malaking sasakyan para sa akin ngayon. Ako si Wenjia, sobrang mahaba ng mukha.
Mag-overtime ka ba? Ako rin. Mag-overtime ako. Magkakaroon kami ng investment fair sa kumpanya. Gumagawa ako ng display board. Halika, tingnan mo kung maganda. Kailangan talaga ng babae ang mga ganito para may lakas sa buhay. Kaya nga sinasabi nila, pagsubok ka man ng anong klase ng asawa, magsisisi ka pa rin. Tanging ang mga gwapo ang hindi, dahil hindi mapagkakatiwalaan ng mga lalaki. Pero ang gwapo ay mapagkakatiwalaan. Ginoo at ginang, nakalinis na ang banyo. Maaari na kayong maligo. Tama at tiyak. Nakapagubad ka na. Sige, maghugas ka na muna. Pagpapakilala kay Kudo Shinichi. Yung taas nata. Tinulungan niya akong ayusin ang shower alternation. Medyo maalalahanin siya. Alam ko na lahat ng ginawa mo para sa akin. Gusto kitang pasalamatan. Halika. Umupo ka sa kama. Tayo'y pumasok sa ilalim ng kumot. Halika. Ngayong gabi, papaliguan kita ng ganda. Ay, tingnan. Luminous na relo. Sa totoo lang, nung bumili ako ng e-bike noon, may kasama itong dalawa. Medyo may sarili akong interes. Sana ay itago ko na lang pareho. Pero ngayon, nagdesisyon akong ibigay ito sa iyo. Gusto mo ba? Si Tong, ang Ching Mangkay, nais kayong imbitahan sa investment conference. Ito ang kanilang proyekto at plano. Sa tingin ko rin, ito ang pinaka-interesanteng bahagi ng plano. May mga nakakaakit na tampok at madali pa nating maisasama ang ating brand. Hindi ba pangalan niya yan? Akala ko, magaling pa ang asawa sa trabaho. Kaya, maglalaan ka ba ng kalahating oras mamayang hapon para pumunta? Sige, aayusin ko na ito. Paglalakbay. Song Blue. Buan Shichi, bakit ka nandito? Siyempre, para tulungan si Ginoong Feng, na masanay muna sa lugar at proseso. Darating ba si Feng yan? Napakaseryoso ng taunang Business Expo ngayong taon, nakapag-imbita pa nga sila kay Jifeng. Oo, nakita ko lang ang litrato ni Jifeng sa mga magazine. Hindi ko akalain na mas gwapo pa ako sa litrato. Kung hindi ako dumating, hindi mo pa alam na darating si Ginoong Feng ngayon, di ba? Mukhang hindi maganda ang relasyon ninyong mag-asawa. Oo. Kung hindi ko nakita ka, nakalimutan ko nang i-delete ka. Ikaw. Umakyat ka sa akin. Dahil hindi kayo maganda ang relasyon, baka may pagkakataon pa ako.
Magandang araw, Ginoong Feng. Ako si Guan Shiching mula sa sekretarya, na responsable sa koordinasyon ng prosesong ito para sa pagtitipon ng mga mamumuhunan. Hindi gusto ni Ginoong Feng ang matapang na amoy ng pabango. Sobrang walang ginagawa ba ang sekretarya? Lumayo ka. Sang Lu, bakit kakarapat dapat napakasalan si Boss Feng? Nakatapos sa isang kilalang universidad sa ibang bansa, sa kakayahan sa trabaho at itsura, walang tatalo sa'yo. Kung mapapahiya ako, gusto ko ring mapahiya ka. Ipinapakilala ang susunod na grupo na magpapakilala ng kanilang proyekto, Paglalakbay ng Kabataan. Sang Lu, aaminin ko, medyo nagbago ang tingin ko sa'yo kamakailan. Kaya ako ang nagbigay sa'yo ng responsibilidad sa pagsasalita. Huwag mo sanang sirain ang lahat na madamay pa ang buong grupo natin. Oo, huwag kang mag-alala. Para sa presentasyong ito, 3 araw akong hindi nagugas ng buhok. Ayokong mapasok ng tubig ang utak ko at makaapekto sa performance. Laban lang. Kumusta kayong lahat? Ako si Sang Lu mula sa Variety Group 2. Ngayon, pakinggan natin ang panimula ng ating paglalakbay ng kabataan. Ay, anong nangyayari? Bakit naging madilim na? Sandali lang. Huwag magpanik. Huwag magpanik. Paano mo nalaman na nandito ako? Ay. Ako ang bahala sa laban na ito. Ang laban ko, ako ang bahala. Songglu, paano na ang lahat ng datos nang mawala ang kuryente? Ngayon, kapag binuksan, sira ang file. Subukan ko. Kaya mo yan. Ay, director nga, hindi ba't dapat marunong sa pagplano, pag-edit, at pag-ayos ng computer? Talagang maraming pagsubok ang mga magagandang bagay. Sigurado akong ngayon ay may malalim na impresyon ng lahat sa ating taon ng paglalakbay. Ngayon, sama-sama nating panoorin ang trailer. Mukhang maganda nga itong variety show na ito. Oo nga. Dito ka ba talaga para hintayin akong matapos sa trabaho? Hindi dahil may bagay lang na kailangang gawin kaya hindi umalis. May bagay nga. Ang swerte ko pala. Hindi ko lang sinakay si Orange Boy ngayon. Hoy! May isang mayaman na supporter si Lululo na interesado sa programa natin. Eksklusibong sponsorship na 80 milyon. Direktang nagsalita ang station manager. Itataas natin ang rating ng variety show natin sa SDagdag. Talaga? Haha. Sino kaya ang malaki ang pondo na iyon? Agad akong pumunta sa harap ng malaki ang pondo. Gagawin ko ang 360 degree na pag-ikot, Thomas style, at magpapakumbaba. Grupo Feng yan. Huwag kang magbabangga sa loob ng sasakyan.
Parang may mali, kahit anong tignan, mali pa rin. Dapat kang yumuko para makita ang tama. Alam ko na ang boss ay katulad mo. Ate Sang, ikaw ang aking Diyos. Bakit ang galing mo talaga? Oo nga, ang galing. Konting bagay lang. Ginoo, pakisakay po. Ay. Yun ba ay si Sanglu? Karaniwan, nag-aasta siyang mataas ang lipad. Hindi ko inakala na papasok ako sa kotse ng iba. Malamang kotse ito ng isang malaking investor. Kuya Kai, alam mo naman yan. Sabi nila, yung mga mukhang inosente sa labas, sa likod ng eksena mas malandi, mas maganda pa rin maging babae. Ako, nagsisikap, umiinom, nagpapakahirap para makilala ang mga boss. Pero hindi pa rin ako makakatalo sa kanila na diretso lang sa loob ng kotse, tulog na agad. Ang dali lang nito. Kahit na talaga namang may kakayahan ako. Pero, hindi mo talaga ako papasok sa paboran, ha? Ginoo, kami ni General Feng ay hindi kailanman gumagamit ng pabor. Pasensya na po. Akala ko lang po. Noon ay, palagi akong may pagkiling sa mga taong gwapo lang ang itsura. Hanggang sa nakilala kita, nalaman ko, na ang isang tao ay hindi lang gwapo, kundi matalino, maalam, at may malawak na pananaw pa, at may kakaibang paningin. Ang pagsuway ay hindi nagpapataas ng sponsorship fee. E ano ngayon? Bigyan kita ng totoong tulong. Sasamahan kita sa pagpapagaling. Narinig ko na ang paggamot sa sakit na Alzheimer. Kailangan ng buong suporta ng pamilya. Ngayon, ako ang pamilya mo. Kailangan ng buong suporta ng pamilya. Ngayon, ako na ang pamilya mo. Sa susunod na dumating ang doktor, sasamahan kita. Sasamahan kita. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Pinakamagaling ako sa pakikipag-usap. Walang iniksyon, walang gamot. Umupo ka dito kasama mo, Ginoo. Kapag tumatanggap si Ginoong Feng ng paggamot, huwag kailanman may ibang tao sa paligid. Sige lang, palitan ng linya sige lang. Kaya pumayag ka na samahan kita. 10 taon na akong kasama si Ginoong Feng. 3 buwan lang nagkasama ang Ginang at si Ginoong Feng. Pero dahil sa Ginang, sinampal ako ni Ginoong Feng. Ano ang ibig sabihin nito? Ginang, maaari ba kitang idagdag sa WeChat? Ah, oo naman. Ibig sabihin, ang Ginang ay isang tao na kailangan kong pakisamahan. Ginoong Feng, hinahanap niyo ako. Quan Shiqing, tinanggal ka na sa trabaho. Hindi ka tapat ang intensyon. Sadyang sinaktan mo ang Ginang Feng sa business fair. Naipadala na namin ang video sa pulisya. Ipaliwanag mo na lang sa sarili mo. Tawagin mo siya. Hindi po ako si Ginoong Feng. Pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Ako. Naiintindihan ko na. Agad kong aayusin ang mga gamit at aalis na ako. Hilahin. Oo. Tama na. Pag-usapan natin ang isang sikat na paksa online kamakailan, na tinatawag na physiological na atraksyon. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag may gusto ang isang tao sa isa pang tao, ang katawan niya ay magpapakita ng iba't ibang senyales bago pa man ang kanyang kamalayan. Halimbawa, kapag natutulog siya kasama ang isa, mahimbing siyang natutulog, at gusto niyang amuyin ang amoy ng kabilang tao.
Pisikal na atraksyon. Pisikal na atraksyon. Bakit biglang hinanap ni Ginoong Feng ang salitang ito? Baka naman may kinalaman ito sa ginang. Sa pagkakataong ito ng pagpupulong para sa pag-akit ng negosyo, ang proyekto ng pangalawang grupo ay napakaganda ng ipinakita. Direktang nakuha ang brand ng sasakyan sa ilalim ng Feng Group. Eksklusibong sponsor. Talagang maganda ito. Gawin nyo ng maayos. Huwag kayong mag-alala sa bonus ng proyekto. Wow! Salamat po, Direktor. Oo, may isa pa. Malaki ang naging kontribusyon ni Songlo sa pagpaplano ng bagong variety show na ito. Itinaas bilang Assistant Director. Salamat, Station Manager. Congrats. Sige. Dito na muna tatapusin ang pagpupulong. Opo, Station Manager. Magandang umaga. Nakita niyo na lahat, di ba? Isang salita lang ng direktor, kaya't ibinigay ang pangalan sa kanya. Pati paakyat siya mula Assistant Director hanggang Vice Director. Hindi ko na kailangang sabihin kung anong ginawa niya, di ba? Hindi ko inakala na mukhang inosente siya sa labas. Naglalaro ng ganyan sa likod. Ay, hindi ba siya kasal na? Sobrang lakas ng loob. Kung mayaman ka sa sasakyan, bawat minuto, sasakay siya sa sasakyan mo. Oy! Ano? Umiinom ng laxative sa almusal, bukas ang bibig, naglalabas, gumagawa ka ng chismis tungkol sa tatay mo. Mukhang gusto mo lang makasakay sa mamahaling sasakyan. Bakit parang hindi maganda ang takbo ng negosyo lately? Parang lahat ng tao ay kakumpetensya. Ikaw, naglakas loob kang tawagin akong bading. Hindi kita minumura, pinapakalma kita. Huwag mong isipin na dahil hindi ka nakasama sa mayamang babae, ay talo ka na. Malawak ang merkado para sa mga lalaki. Pagkatapos ng lahat, pareho kayong kikita. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Ikaw, matagal kang nag-isip tapos iyan lang ang nasabi mo. Ang utak mo ay parang sa iyong libing, walang laman. Haluin mo muna ang utak mo bago ka makipagsalita sa akin. Ikaw, sabihin mo pa ang isa pang ikaw. Sabi ko, ano ba, binili mo ang karapatan sa bibig ko. Akala mo lahat ng mundo ay isang malaking imburnal. Ipapakita ko sa iyo ang isang ngiting may itinatagong dumi. Luwakay, luwakay. Sinisigawan ka niya. Tinawag mo akong tae. Ay, may ginagawa pa ang tatay mo. Aalis na ako. Huwag ko kayong istorbohin sa inyong pulong, mga single-celled organism. Hey, bumalik ka dito. Ang dila mo parang may lason. Sinasaktan mo ako pero parang ang saya-saya ko. Para ipagdiwang ang bonus ng proyekto. Magbubuhat tayo. Bumili tayo ng mga inihaw sa bakal. Tara na. Nakarating na ako sa bahay. Hoy, sasabihin ko sa'yo, sabay tayong magsikap. Para maging patok ang produkto. Ngayon, dagdagan ng pagsisikap. Bukas, dagdagan ng 8 lalaki na modelo. Halika, ate, sasabihin ko sa'yo, kapag nagkaroon na ng 8 lalaki na modelo, ibibigay ko sa'yo ang 5. Tayo'y magkaibigan, walang hiwalayan sa atin. 6 na rin ayos lang. Totoo, Ginoo. Lasing na ang misis. Sobrang bigat, hindi ko siya kayang buhatin. Baka ikaw na lang ang mag-uwi sa kama niya. Asawa. 8 lalaking modelo. 8 lalaking modelo. Bakit nanaginip na naman ako? Nang halikan ko ang gwapong lalaki sa panaginip, siguro ayos lang naman iyon, di ba? Hindi ko alam na nandyan ka. Sige, ituloy mo.
Sama-sama. Sige. Bakit ang lamig ng katawan mo? Naligo ka ba ng malamig na tubig kaninang umaga? Wow! Ang katawan ng baka ay talagang maganda. Sabay na sabay ah. Hala, bawat araw ay alam lang mag-makeup, si Sanglu ay na-promote na. Tingnan mo ang mga magulang niya, sobrang proud nitong mga nakaraang araw. Kailan mo ako mapapahaba ng mukha? Sino ba ang nakakaalam kung paano siya umangat? Sinuri ko, ang sasakyan na sinakyan niya noong araw na iyon ay sasakyan ng pamilyang Feng. Ang programa niya rin ay pinondohan ng Feng Group. Sabi mo ba, may ganitong swerte? Sinasabi mo ba na nakipagsabuatan siya sa tao ng Feng para makuha ang resources na ito? Baka driver lang siya ng Feng. Hindi ba madalas may mga driver na nagpapanggap na mayaman, nagmamaneho ng sasakyan ng amo, tapos nilalandi ang mga babae? Tama yan. Pinakamadaling magbigay ng chismis ang driver sa boss. Yung pag-akyat ni Sanglo sa posisyon ay hindi tama. Nanay, huwag kang mag-alala, sigurado akong malalaman ko ang tungkol dito. Kilala mo ba si Sanglo? Narinig ko na na-promote siya bilang assistant director ilang araw na ang nakararaan. Bakit mo tinatanong yan? Ako ang pinsan niya. Ilang araw na ang nakalipas, nakita ko siyang sumakay sa isang mamahaling kotse, tapos biglang na-promote. Natakot ako na sa murang edad niya. Malamang ay naliligaw siya ng landas. Alam ko na si Sanglo ay ganitong klase ng tao. Ganito ay hindi talaga pinapayagan sa aming istasyon. Hindi ito kailanman papayagan, para sa patas na pagtrato. I-report ko siya sa aming direktor. Ako ang pinsan niyang babae, kung ang parusa ay makakatulong sa kanya na magbago, bilang kanyang pinsan, hindi ko siya ipagtatanggol o papayagan ang maling gawain niya. Ipinagbigay alam ko ang tungkol sa empleyado ng inyong istasyon na si Sanglu, na gumagamit ng kanyang posisyon para sa mga transaksyong sekswal, at lumalabag sa mga regulasyon sa pag-akit ng pamumuhunan. Napaka-absurdo. Sanglu, pumunta ka sa opisina ko. Ginoong Feng, kakatapos ko lang kumpirmahin ang kontrata ng pamumuhunan sa istasyon ng telebisyon. May narinig akong ilang chismis tungkol sa iyong asawa. Sasamahan kita sa istasyon ng telebisyon mamaya ng gabi, VBN. Kumain sa bahay, bumalik sa lumang bahay para kumain. Xiao Sang ay, may mga balita kamakailan sa Taipei na nagsasabing, hello, Mama. Epektibo ang ulat na isinampa. Tinawag si Sanglo ng mga lider sa opisina. Sigurado akong malapit na siyang matanggal. Nandito na ako malapit sa istasyon ng telebisyon. Talaga. Kailangan kong pumunta sa bahay ni Sanglo. Mama, sabihin mo sa kanya ang balita dahil masyado niyang pinapalambing ang bata. Kaya lumaki ng baluktot si Sanglo. Sabi niyo nga. Bakit tinawag ni Director si Sanglo? Ano kaya ang gagawin niya? Ewan ko nga. Ipamamahagi ang bonus ng proyekto natin. Parang hindi. Pakiramdam ko, hindi maganda ang ekspresyon ng Direktor. Narinig niyo ba? Kamakailan, may mga hindi magandang balita sa istasyon. Anong balita? Wala akong narinig na ganun. Sabi nila si Lulu ay nag-invest sa proyekto. Ibinenta ang sarili niyang katawan. Bola-bola lang yan. SHH. Para sa proyekto, ibinenta ang katawan. Walang ganun si Lulu na handang magsakripisyo para sa iba. Pero, kung sakaling gusto ng istasyon na parusahan ang inosente, sa tingin nyo ba, maakusahan si Xiao Sang ng mali? Ayan, lumabas na. Anong nangyari kay Lulu? Ano ang nangyari? Lulu.
Nakatanggap tayo ng masamang balita, HMM. Anong nangyari? Bakit hindi mo siya tinanggal noong nakakainis siya? Ngayon na naging mabuti ka, tinanggal ka pa. Ganyan talaga ang mga leader. Ano ang sinabi ng direktor? Ay. Sabi niya. Sabi niya. Anong sabi? Ano? Sabi niya, pumunta ako. Saan? Sa business trip. 5 buong araw na iyon. Nako. Ito ba ang tinatawag mong masamang balita? Sabi ng direktor, sa aming istasyon, bihira na lang may sikat na artista. Sabi niya, samahan mo ako sa susunod na linggo para mag-shoot ng pilot. Parang Alipors ba yan? Ang hirap naman maging Alipors. Kaya ang kahon mo ay... Sobrang dami ng gamit. Humiram ako ng kahon kay direktor para ilagay ang gamit. Tumulong siya mag-ayos. Sayang ang pag-aalala. Talaga bang may relasyon kayo ni Boss Peng? Meron ba o wala talaga? O chismis lang ba yan? Sinasabi mo si Feng yan? Oo nga. Siya ang asawa ko. Direktor. Ako. Talagang ayaw kong malaman ng iba ang tungkol sa relasyon namin ni Feng Yan. Natatakot akong sabihan akong may koneksyon, pero hindi ko rin maiiwan ng isang walang saysay na pangalan, na wala ang trabaho mo. Hindi ba totoo? Aba, sinabi ko na nga ba, nako. Naniniwala ang istasyon sa'yo, hindi dahil sa koneksyon. Palagi kong iniisip na isa kang haligi ng kumpanya. Dapat bigyan ng espesyal na pagsasanay. Ayos. Ang sweldo mo. Dom Obel, HMM Alternasyon. Mga babae na umaasa sa katawan, sa wakas ay tinanggal ng istasyon ng telebisyon. Matagal nang hindi ko gusto ang mga tao sa ikalawang grupo. Layo ka, iyan nga. Mas gustong umakyat sa ulap ang tao, mas malupit ang pagbagsak niya. Sanglu, dapat magpasalamat ka sa akin, dahil tinulungan kitang makita agad ang realidad. Mama, nakita ko si Sanglu, talagang tinanggal siya sa trabaho. Inay ni Sanglu. Bakit ka pa nakikipag-usap dito habang ganito? Hindi mo alam, siguro, natanggal si Sanglu sa TV station. Anong nangyari? Saan mo narinig ang balitang iyon? Bakit natanggal si Lulo sa aming bahay? Ikwento mo ng detalyado. Yung anak ni Sanglo sa inyo, dahil sa pera, ng akit ng mayaman na boss. Laban sa mga patakaran ng istasyon ng telebisyon, nadiskubre, na wala na sa trabaho. Ay, bakit ka nakasuot ng mataas na takong ngayon? Ang hirap naman, hindi ba't may meeting tayo? Gusto ko lang magmukhang profesional. Sobrang pagsisikapan naman ito, ang mga babae na nagsusuot ng mataas na takong. Hindi ba para lang akitin ang mga lalaki? Nako. Kanino kaya itong sasakyan? Hindi bababa sa 8 digit ang presyo. Hindi ba ito sasakyan ng asawa ko, Kuya Kai? Sabi ni Sanglo na ito ang kotse ng asawa niya. Nagbibiro ka lang. Kung totoong ang asawa niya ang may-ari ng kotse, putulin ko ang ulo ko, at gagamitin ko itong upuan para sa kanya. Ang asawa pala niya ay driver. Mukhang lampas-4 na po na ang lalaking ito, kaya pala hindi siya kayang pasayahin ng asawa niya. Karapat-dapat lang siyang mapahiya. Si Ginoong Feng. Dumating si Ginoong Feng. Anong nangyayari? Kung malalaman ng direktor na dumating siya, syempre personal siyang sasalubungin. Si Feng Yan talaga ang asawa niya. Imposible, imposible. Tingnan mo. Hindi naman, di ba? Si Pangulong Feng mismo ang nagpalit ng sapatos kay Sanglu. Ipakilala ko, ito ang asawa ko, Feng Yan. Kumusta po, Ginoong Feng? Kumusta po, Kuya Sang? Kumusta po, Ginoong Feng? Kumusta po, Ginoong Feng? Mo, Sanglu, ang ganda ng asawa mo. Guwapo at mayaman pa. Paano mangyayari yun, di ba? Tama nga. Sino ba talaga yun? Sobrang tapang naman para magkalat ng chismis. Luo Kai, maaari mo nang buksan ang cellphone mo. Tingnan mo na ang mga abiso sa grupo. Nasaan ang cellphone ko? Hindi mo na kailangang hanapin.
Si Luo ay mula sa Variety Group 1. Dahil sa masamang intensyon, sadyang nagpakalat ng maling balita laban sa iba, ay tinanggal sa trabaho. Ito ay opisyal na anunsyo. Pinadali ni Director Wang para sa'yo. Hindi ka na kailangang pumunta bukas. At saka, sa susunod na maghahanap ka ng trabaho, lalabas sa background check ang totoo, ang dahilan kung bakit ka tinanggal. Tungkol naman sa inyo. Sabi ni Director Wang, gagawa kayo ng sulat ng pagsisisi lahat. Lunes na pampublikong pagbabasa. Buong proseso ay ni-record. Itinatago bilang tala. Kung ayaw nyo, umalis na kayo ngayon. Ang kapal ng mukha ni Sang Lo bilang ikatlong babae. Naka-resign pa lang, may sugar daddy na agad na sumando. Gusto kong makita kung ano itsura ng sugar daddy niya. Feng Yan. Paano naman makakasama si Sang Lo kay Feng Zong? Hindi ba kasal na si Feng Zong? Kailangan ko siyang i-expose. Inay ni Sang Lo, tingnan mo kung anong klaseng tao mo siyang pinalaki. Gusto ng pera at nanliligaw pa ng lalaki. Nagpapakasasa sa kasalanan. May isang kasabihan tungkol dyan. Anak ng isang ina, anak din ng isang ina, anak ng pamilyang Lausang. Hindi siya gagawa ng ganitong kalokohan, di ba? Ay, hindi talaga. Ako at si Xiao Xiao ay personal na nakakita. Noong nakaraan, sumakay siya sa isang mamahaling kotse na nagkakahalaga ng 80 milyong yuan. Kaya ba niyang bilhin ito ng mag-isa? Ay, Inay Sang Lo, ngayon, nakakatawa ka pa. Nagkamali ka. Yung nagmamaneho ng 80 milyong sasakyan, siya ang manugang namin, Feng Yan. Ha ha ha. Huwag kang magbiro. Si Feng Yan yun eh, nasa TV pa siya, taong may bilyong halaga. Makikipag-asawa sa anak mo. Karapat dapat ba ang anak mo? Ipakita mo sa kanya. Siguro si San Lo yun. Totoo ba? Wala ka nang masabi, di ba? Nagpapakasal kami ng anak na babae. Kailan pa ba kailangan pang hingin ng opinyon ninyo? Siya ay napagkasunduan ng kanyang lolo noon pa man. Kailangan mo pa bang tanungin ang kanyang lolo sa langit? Noong buhay pa si Lolo Sang. Totoo, narinig ko siyang nagsabi na ipapakasal ang apo na babae. Kung may oras ka pang mag-alala sa aming pamilya, mas mabuti pang alagaan mo ang sariling mga gawain sa bahay. Inay ni Xiao Xiao. Araw-araw talaga. Kayo ang pinakaabalang pamilya na palaging nang iintriga sa iba. Siya nga, karaniwan lang siyang nagpapalaki ng bagay. Sobrang pinalalaki. Sa salita lang, walang isang totoo sa sinasabi niya. Maganda na rin na nagkaproblema tayo ngayon para makita na ng lahat kung anong klase ka talaga. Sa susunod, ang dalawang pamilya natin, walang kailangan pang makipag-ugnayan. Tara na. Ay, anong nangyari? May nadiskubre akong napakahalagang bagay. Patay na si Sang Lo sa pagkakataong ito. Huwag ka nang magdiskubre pa. Sobra ka na. Nakakahiya kang tao. Ang taong inimbestigahan mo ng ilang araw ay ang tunay na asawa ng pinsan mong babae. Bumalik ka rito agad. Ano? Tunay na asawa? Bakit ka bigla na lang dumating? Hindi ka man lang nagpaalam. Sabi ko nga eh, nung bumaba ka sa kotse kanina, ang gwapo mo pa. Eh, paano mo nalaman na naka-high heels ako ngayon? Napapansin ba ng mga straight na lalaki yan? Napaka-privado naman ng sinabi ni Ginang. Si Ginoong Fang ay sobrang ayaw ng ingay. Talagang nakakayanin niya. Sige, susunod ay magbibigay ako ng abiso. Nakita ko ito kaninang umaga nung nagpapalit ako ng sapatos. Isang straight na lalaki. Kahit hindi siya nagsasalita, pero bawat salita ay may sagot. Kaya uuwi na ba tayo ngayon? Pupunta ako sa istasyon ng telebisyon para sunduin ka mamaya. Babalik tayo sa lumang bahay para kumain. Ah, hindi ko nakita. Akala ko sisanduan mo ako para kumain sa bahay ni Lolo. Ay, sabi mo ba, yakapin natin ang balikat o hawakan ng kamay? Kailangan kasi mapaniwala si Lolo na maganda ang relasyon natin. Tanungin mo siya kung balikat o kamay, yakap niya sa baywang. Ang rebelde naman niya. Magandang araw, Ginoo.
Ha 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 ha. Sa wakas, nagising na ang kahoy na ito, itong kamay. Nasa tamang lugar na. Lolo, ang tawa mo ay talagang mayaman, kaya pala ganyan ang tawa ng mayayaman. Ano ang tawag sa tawa ng mayayaman? Parang ang tawa ay talagang mayaman. Nakakapag-isip ito ng golf course, mahal na bahay, mga gintong bar. Ang hangin ay bumababa sa tiyan para maging matatag ang pagbigkas. Ganyan. Ha 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 ha. Parang hindi ko kaya ang tawa ng mayaman. Ang alam ko lang ay tawa ng mahirap. Paano nga ba ang tawa ng mahirap? Marami pa nga. Halimbawa, parang pagtawag ng pato. Pakiramdam ko, parang malapit na akong mangitlog. Gaga 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 gaga. Subukan kong matutunan. Gaga 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 gaga. At saka, gansa 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 gansa. At saka, at saka, at saka, at saka, parang tumatawag ang baboy. HMM, lasa, HMM, lasa. Oh. Ha ha ha. At saka may mga thermos, at marami pang iba. Noong dati, kapag dumating ang ginang sa lumang tahanan, o malamig ang mukha, o kaya naman ay may mga salitang nakakasakit, kailan pa tayo nagkaroon ng ganitong tawanan? Ikaw ngumiti ka rin. Oh, nakalimutan ko, hindi ka marunong magsalita. Kung makapagsalita si Ayan, siguradong mas maganda pa ang tawa niya kaysa sa lahat. Ginoo. Ginang. Dumating si Dr. G. Palem. Dito. Doktor. Uminom ka ng tsaa. Lolo. Ano ba talaga ang pinagdaanan ni Ayan noon? Nang 8 taong gulang si Ayan, nasangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan. Noong panahong iyon, namatay ang kanyang mga magulang. Isang buong araw siyang nanawagan ng tulong. Nang matagpuan siya, napunit ang kanyang vocal cords. Pero kalaunan, gumaling din ang kanyang vocal cords. Pero hindi pa rin siya makapagsalita. Sabi ng doktor, ito ay sanhi ng psychological. Ginoo Feng, gradual exposure therapy. Kailangan mong bumalik sa lugar na kinatatakutan mo. Noong panahong iyon sa imahinasyon. Handa ka na ba? Tumulong kayo, iligtas ang aking mga magulang. May tao ba? May tao ba? Tumulong kayo, iligtas ang aking mga magulang. May tao ba? Tulungan niyo kami. May tao ba? Inay. Ayos lang, nandito ako. Huwag matakot. Ang galing. Ito ang pinaka-epektibong paggamot na nagawa. Sa wakas, si Ginoong Feng ay nagkaroon ng kagustuhang magsalita. Salamat sa inyo, Ginang. Ay nako, Doktor. Salamat din po sa inyo. Parang muling nabuhay si Huatwo kayo. Dr. G, napakahusay ninyo. Ay nako, gusto mo nang makipag-usap. Ay nako, napakahusay na. Ang galing mo, ang galing mo. Tingnan mo silang dalawa, ang pag-unlad ng kanilang relasyon. Ano sa tingin mo? Anong magandang pangalan para sa aking apo? Kailangang magsimula sa salitang, huwag yung luma. Para sa mga kabataan, yung tipo na gusto nila, nagsisimula sa salitang, oo, sobrang Huwebes. Ay, isara ang puso at iwasan ang pag-ibig. Ay, medyo interesante ito. Ang galing, ang astig talaga. Ate Lu, hindi ka ba marunong tumawa sa mayayaman? May paraan ako. Ito ay mga golf course. Mahal na cruise ship.
bakasyon na nabilya. Ang natira ay mga gold bar. Kapag pumirma ka lang sa deed of ownership, ito ay magiging sayo na lahat. Ganito. Matututo ka ng ngumiti na parang mayaman na. Hindi, lolo, napakamahal nito. Kung ikukumpara sa'yo. Ano ba to, Lu, anak? Maaga nang namatay ang mga magulang ni Ayan. Pagkatapos ng edad na 8, parang maliit na matanda siya. Lahat ng bagay, siya ang nagdadala. Ngayon, may kasama na siya. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa'yo. Kung ganun nga, kumuha ng pera ng tao para gawin ang trabaho ng iba. Ako na ang bahala sa pagsasalita ni Ayan. Ako na ang bahala dyan. Kaya mong pilitin siyang magsalita, sabi ni Dr. G. Posibleng magsalita si Ayan kapag sobrang desperado na siya. Maaaring magsalita si Ayan sa gitna ng kagipitan. Naisip ko na kung paano siya pasasabikan. Ayos lang, hihihi, ayos. Si Feng Yan ang boss, ang pinakamahalaga sa kanya. Tiyak na pera at presyo ng stock. Nako. Nahati sa kalahati ang presyo ng stock ng Feng. Bumagsak ng 50%. Magsalita ka naman. Walang problema. Kahit bumagsak ng 50, ako pa rin ang pinakamayayaman. Mahiyain si Feng Yan. Siyempre ayaw niyang mapahiya sa harap ng maraming tao. Bayaw. Buntis ako sa anak mo. Ano ang gagawin mo? Sagot ka naman. Bayaw. Ipanganak mo na lang. May tao. Ting Humting. May 3 pangangailangan ng tao. Ang taong sobrang nangangailangan ng ihi. Kaya niyang gawin ng kahit ano, lalo na kung simpleng usapan lang naman ito. Tapos na, nakalimutan kong ang mayayamang pamilya, may ilang banyo. Anong balak mo? Sabi mo nga, sabi mo lang, papasukin kita. Anong gusto mong gawin? Plano ng magandang lalaki, nakakainis. Teka lang. Hindi ako naniniwala, hindi pa ba kita mapipigil? Bakit may mga tao na kahit hindi man nanonood, ay araw-araw pa rin pinapagana ang TV? Dahil ang iba ay likas na mahilig sa kasiyahan. May tao, may ingay. May tao, may ingay. Dr. G, ang paggamot sa susunod na linggo. Ang paggamot sa susunod na linggo. Ipauna na natin ito ngayong linggo. Hindi ko alam kung masarap ba ang bagong order na delivery na ito. Oo nga. Gusto rin naming malaman, pangkaraniwan mo bang gusto ang kinakain mo? Oo nga, Lulu, para sa isang boss tulad ni Ginoong Feng. Sa ganoong aspeto ba, medyo dominante rin siya, kahit hindi siya madaldal. Pero kapag hindi siya nagsasalita, mas nakakakilig pa yata iyon. Lulu, araw-araw sa gabi sinusukat mo ang baywang ni Ginoong Feng gamit ang mga paa mo. Kumusta ang pakiramdam? Bakit kayo mas mapatla pa kaysa sa akin? Tahimik lang kayo tungkol sa pagkakakilanlan ng asawa ko. Pakiusap, maging maingat naman. Halika, kain tayo. Sobrang malasang pagkain. Oh my! Masarap ang hapunan. Pinili ko ito sa araw. Ay nako! Kain tayo, ay nako!
Ginoong Feng, ito ang kontrata namin sa French K-Group. Umorder kami ng isang sobrang malasang bagong delivery kaninang tanghali. Yang Wolfo, ito ba ang kapalit ng pagtataksil ko sa iyo? Ginoong Feng, ano po ang inyong mga utos? Tulungan mo akong maghanap ng tao. Yang Wolfo. Sige, Ginoong Feng. Si Wang, pumasok ka. Ginoong Feng, ibigay mo na. Ha? Ginoong Feng, ang tinutukoy niyo ba ay ang maanghang na hotpot na ito? Ginoong Feng, si Lucas, ang pangulo ng K-Group Asia Pacific ay inimbitahan kayong dumalo sa kanyang hapunan ngayong gabi. Pupunta ba kayo? Sige. Ako na ang tatanggi para sa inyo. Talaga itong si Lucas. Akala niya, basta may Michelin 3-star chef, ay kaya na niyang anyayahan kayo. Boss Feng, gusto mo na namang pumunta. May oras ka ba ngayong gabi, para samahan akong dumalo sa isang French dinner? French dinner, hindi pa ako nakakain. Ako na. Mabilisang pagkain, hindi na kailangang maghanda. Hindi na kailangang maghanda ng mabilisang pagkain, mag-ipon ng tiyan. Kuya Fang, Tito Fang, tumawa ka ba kanina? Hindi pa siya ganito tumawa noon nang magring ang kampana para sa paglista ng grupo. Anong nangyayari dito? Maliit na eksena lang. Kailangan mo lang tandaan ang isang bagay. Lahat ng kakaiba kay Ginoong Feng ay may kinalaman sa ginang. Ha? Kuya Fang, kaya kanyang naging espesyal na katulong. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mong pagkain. Pumili ako ng medyo formal na palda. Maganda ba? Hindi ba ito magbibigay ng kahihiyan sa iyo, ang dakilang CEO? Maganda. Diyos ko. Si CEO Feng ay talagang nandito. Hindi ako nagkamali nang nakita, di ba? Si Ginoong Feng ay palaging iwas sa mga babae. Ngunit ngayon, may kasama siyang babae. Oo nga. Si Ginoong Feng ay isang higanteng negosyante. Kadalasan ay hindi siya dumadalo sa ganitong mga pagtitipon. Tama. Ako rin. Ngayon ko lang nakita si Ginoong Feng sa ganitong okasyon. Feng, ipinatawag kita ng higit sa 10 beses. Sa wakas, pumayag ka nang dumating. Ito ang asawa mo. Ano ba siya? Tingnan mo kung paano kita haharapin. Ikaw ay isang negosyanteng malakas. Ako naman ay gutom na gutom. Talagang bagay na bagay kami bilang mag-asawa. Sana maging matagumpay ang kolaborasyong ito. Ay, puno. Ginoong puno. Talagang hindi ko alam kung ano ang iyong katayuan. Paano ka magiging karapat-dapat kay Ginoong Puno? Siya. Naalala ko siya ang babaeng tinanggihan ni Feng Yan sa libro. Ano ang aking pagkakakilanlan? Ako, mambabasa ng Nobel Prize sa panitikan, mamamayan ng bansang may Tsinghua at Peking University, dating miyembro ng IKEA, YouTube, at Tencent, naging espesyal na sundalo sa Peace Elite ng ilang taon. May reklamo ka ba? Walang hiya. Galing sa ganong kalagayan, hindi ka talaga karapat-dapat lumabas sa ganitong klase ng pagtitipon. Opo.
Wala akong pera, hindi tulad mo. Bata pa lang ay may sariling bahay ka na. Nabigo akong magtanggol. Tinanggihan ka kasi ni Feng Yan. Kaya ngayon lang ba ako napapansin mo ng ganito? Tinanggihan. Pasasalamat pa ang dapat ko. Isa lang siyang pipi na hindi man lang makapagsalita. Ang malaking negosyo ng pamilya Feng. Ipinagkatiwala sa isang di makatwiran at may kapansanan. Nakakatawa talaga. Buksan mo ang bibig. Anong libo? Tingnan mo, may basurahan doon. Itapon mo na ang basura. Ikaw, ako. Ano ba ako? Ha? Hindi ito basura. Ito ay sasakyan ng dumi. Ikaw, yung butas sa puwit mo. Kung nakabukas sa mukha, itinuturing mo bang bibig yun? Ikaw, may karapatan ka bang magsalita tungkol sa kapansanan ng Sin? Sasabihin ko sa iyo, si Feng Yan ay may maayos na pagkatao. Nirerespeto ang iba, hindi tulad mo. Kahit may bibig ka, puro mura lang ang nasasabi mo. Ikaw ang tunay na may kapansanan sa puso. Ikaw, ano ba ang sinasabi ko? Hindi marunong magsalita si Feng Yan. Maaari ko rin siyang ipagtanggol. Pagsabog ka, basura. Narinig mo na. Hindi ko narinig, hindi ko narinig. Huwag mong pansinin ang sinasabi nila, narinig mo ba? Noong 8 taong gulang ako, dinala ako ng mga magulang ko para maglibang. Biglang umulan ng malakas sa langit. Bigla ang nawalan ng kontrol ang kotse at bumangga sa bakod. Pinilit akong itulak palabas ng nanay ko. Takas na. Nanay. Nagsisigaw ako ng buong lakas para humingi ng tulong. Pero walang dumaan. Nakita kong sumabog ang kotse habang nakatitig ako. Pagkatapos, tuwing gusto kong magsalita, parang bumabalik ako sa sarili kong 8 taong gulang na walang magawa. Hindi ako makapagsalita. Pero iniisip mo na noon, ang sarili mong walang magawa, ay ginawa na ang lahat ng kaya mo. Ginawa mo na ang pinakamabuti na kaya mo. Pero hindi kita pinipilit na magsalita. Kung ang pagsasalita ay magpapaalala sa iyo ng mga masakit na alaala, hindi na natin pag-usapan. Kahit hindi ka magsalita, napakagaling mo na. Ikaw ay isang pambihirang tao, isang gwapong lalaki. Song Glue. Nagsalita ka na. Hindi ko inakala na ang unang sinabi niya ay ang pangalan ko. Anong nangyayari? Ginang Feng. Nagsalita siya. Dali. Tawagin si Dr. G. Dali na. Ano? Nagsalita si Ginoong Feng. Alamin kung sino ang gumawa ng pagkabasag ng klorera. Sige. Agad kong aalamin. Pakawalan mo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Paano ninyo nagawang dakpin ako? Kung gusto ni Miss Bai ng mga bagay na nanguhulog mula sa taas, baka pwede natin siyang isabit sa bubong ng 3 araw. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Hindi ka papabayaan ng pamilya ko. Ito ang desisyon ng pamilya Bai matapos makipag-ugnayan si Ginoong Feng. Dalhin siya. Bakit ikaw na tulad mo ang pakakasalan ni Feng Yan? Bakit naman? Hindi ko inasahan na ang ganda ng boses mo. Parang pwede nang mabuntis ang tainga. Hindi ito labis na pagsasabi. Kung sakaling may mga puna o suhestyon ka sa akin sa hinaharap, maaari mo itong sabihin sa akin sa pamamagitan ng boses. Makikinig ako sa boses mo, at bibigyan kita ng 3 puntos. Oo, ganito nga iyon. Mas mabuti pang ngumiti ka ng madalas. Palagi kang seryoso ang mukha. Kapag ngumiti ka, sumisiklab ang araw. Narito na si Dr. G, Ginoo at Ginang. Tara na. Dr. G. Kumusta na siya ngayon? Dati ay nagsalita siya ng malinaw, ngayon ay hindi na siya nagsasalita. Siguro sinabi lang iyon ni Ginoong Feng sa gitna ng pagkabigla. Hindi ito ganap na gumaling. Pero,
Malakas ang kanyang kagustuhang makipag-usap. Kanina lang ay nakipag-ugnayan siya sa akin para sa mas matinding paggamot, dapat ay gagaling na siya sa lalong madaling panahon. Akala ko ay ganito siya kainteresado sa pakikipag-usap. Walang anuman, hindi nagmamadali. Sige, samahan ko siya, hanggang sa araw na handa na siyang makipag-usap. Ayos lang, kaya ko na mag-isa. Pupunta lang ako sa Jiangzhou para samahan ng bituin sa location scout. Babalik ako pagkatapos ng 5 araw. Si Zai Senon, ang gwapo ni Zai Senon. Aalis na ako. Si Zai Senon, ang gwapo ni Zai Senon. Kumusta? Ako si Zai Senon. Kumusta? Ako si Sanglu. Zai Senon, Nan. Sa wakas, nakita ko na si Nan. Hindi na sayang ang pagpunta ko. Oo nga. Sino yung babae na iyon? Swerte mo makakahawak kamay kay Nan. Siguro staff ng variety show siya. Excited na ako sa variety show ni Nan. Magaling siyang magdala ng usapan. Sana tuloy-tuloy. Sobrang gwapo at mahusay siya sa mga biro. Isang likas na bituin sa variety show. Magaling din ako sa mga biro. Hindi ko naman nakita na pinuri mo ako. Paano ka ikinumpara kay Zai Sinan? Anong kaibahan ng isang pipi? HMPH, ikaw ang pipi. HMPH, ikaw pa ang pipi. Sino yung lalaking iyon kanina? Mukhang gwapo rin siya. Oo nga, ang gwapo niya. Huwag kang magkamali. Hindi kita gusto. Hindi kita gusto kahit 10 taon pa ang lumipas. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para makuha ang pagkakataong makausap ako, pero imposibleng mangyari sa atin. Hindi ko alam kung may mga delusyon ka. Kung meron, magmadali kang uminom ng gamot. Noong nasa high school ka, araw-araw mo akong kinukutya, nagsusulat ng mga liham ng pag-ibig, nagtatato, nagba-broadcast ng mga confession. Sabi mong ako ang iyong pangarap. Alam na ng buong paaralan. Huwag ka nang magpanggap. Naalala ko na. Talagang magkasama sila ni Zai Sinan noong high school. Naging sobrang tapat sa kanya ng 3 taon. Noon yun. Hindi kita gusto ngayon. Salitang iba, damdaming iba. Tapos na, magkaka-injury ako sa trabaho. Shiznan, ikaw ay isang walang kwentang tao. Mamatay ka na. Pakawalan mo ako. Shiznan, bumalik ka. Walang kwentang tao, bumalik ka sa akin. Sinasabi mo pang ayaw mo sa akin. Hindi mo kayang makita akong nasasaktan. Ate, pinoprotektahan ng iyong kaligtasan. Nakasulat yan sa kontrata. Kung gusto mong magpasalamat sa akin, tulungan mo ang grupo ng programa na gumawa ng isa pang promotional video. Mas mabuti kung babaan pa ng 3% ang presyo ng pakikipagtulungan. Dali na. Tara, kapatid, tagay. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ng Ginoo nitong mga nakaraang araw. Talaga ba? Baka nagkakamali ka lang ng tingin. Tinitingnan ng nightlight na relo. Sa totoo lang, nung bumili ako ng electric bike, may libre silang 2 relo. Plano kong itago ang 2. Pero ngayon, pinili kong ibigay ito sa'yo. Gusto mo ba? Naubusan ng baterya. Ngunit ngumiti siya, baka naman nagkamali ako ng tingin. Hi. Sa wakas, may oras na akong mamasyal. Magdadala ako ng pasalubong para sa'yo mamaya. Ang paborito mong 5 pampalasa na baboy na tuyo o yung may lasa ng curry. 1 tuktok para sa 5 pampalasa. 2 tuktok para sa curry. Pakinggan mo ang kanta ko. Ikaw ang unang tagapakinig ko. Ay nako, huwag mo akong istorbohin habang tumatawag ako.
Ay sige na, pakinggan mo naman ang kanta ko. Ang pangit naman. Ano? Huwag magalit, huwag magalit, huwag magalit dahil sa ratings. Mahirap makinig ng ganitong kakaibang kanta. Alam kong may panlasa ka. Boss, ito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Zai Senon. At saka, ang misis ay kaklase ni Zai Senon noong high school. 3 taon sa high school, todo ang paghahanap sa kanya. Bakit mo ako tinawagan? Uwi ka. Nagsalita ka na naman. Gusto kang makita ni Lolo. Hindi ba sa desperadong sitwasyon ka lang nagsalita? May nangyari ba kay Lolo? Kailangan kong umuwi agad. Ako na ang mauna. Nasaan si Lolo? Lolo. Lolo, pasensya na at nahuli ako. Lolo. Lolo, patawad. Ano ang iniisip mo? Hindi umalis si Lolo. Ito ang regalo niya sa'yo, nailipat na ang pangalan. Ayos lang si Lolo, binigyan niya ako ng isang resort hotel na may hot spring. Hindi ito, Ginoo. Ano ang alam mo? Ito ay kasiyahan ng mag-asawa. Ang ibinigay sa akin ay hindi pwedeng mawala. Kailangan kong itago ang aking kayamanan sa aking safe. Ilagay mo lang dito. Tama nga. Ang tunay na yaman ay nakatago sa publiko. Sino ang mag-aakala na ang yaman ko ay nakatago sa loob ng kahon ng sapatos? Ha ha ha. Ayos na. Huwag mong sasabihin sa iba ha. Bigla akong binigyan ni Lolo ng regalo ngayon. Sigurado ako ikaw yan, na nagsalita ng maganda tungkol sa akin sa kanya. Sabi mo nga. Ano ang gusto mo? Bibigyan din kita ng regalo. Ang ating mga buhok. Tanga. Hoy. Ano? O nga. Matalino si Xiao Xiao, kaya tayo mga kamag-anak ay nakikinabang din. Naku, narinig niyo ba na si Sanglo ay pumasok na sa mayamang pamilya? Palagi na siyang nakatutok sa pamilya Sang. Hindi na niya tayo pinapansin. Akala ko nakalimutan mo na kami ay mga kamag-anak mo. Naku, huwag mo nang banggitin. Dati kasi umaasa ako. Binigyan niya ng trabaho ang bunso namin sa pamilya Feng. Kumanta ba sila sa bahay nila? Pero wala namang bumalik na sagot. Sa tingin ko, hindi naman pinapansin si Sanglo nang ikinasal siya sa pamilya Feng. Ngayon, mahigpit na rin ang mga mayayaman. Kahit na ikasal, hindi naman tiyak na may pera. Parang ginagamit lang bilang kasangkapan para manganak. Kaya nga, hindi pa nga siya isinilang. Hindi katulad ng manugang ko. Talagang mahal na mahal si Xiao Xiao. Naghahanap ng koneksyon at kwarto para sa kanya. Oo nga, napakamasunurin ni Xiao Xiao. Mabuti ang iyong pagpapalaki sa kanya. Ha ha ha. Tandaan ninyong kumuha ng maraming larawan. Kumuha tayo ng ilang litrato. Ipadala ko mamaya sa family group para makita ni Mama Sanglo. Tara, kumuha tayo ng 2 pang litrato. Yun ba si Sanglo? Magandang araw, may reservation po ba kayo? Wala. Pasensya na, Ginoo, wala ng kwarto sa hotel na iyon sa ngayon. Ay nako. Hindi ka ba kasal sa mayamang pamilya? Hindi ka ba naging asawa ng presidente? Bakit hindi ka man lang makahanap ng hotel na may hot spring? Mukhang hindi naman maganda ang buhay mo, ah. Kung wala kang masabi, maglinis ka na lang ng inidoro. Huwag ka nang mag-ingay dito. Ikaw, nako, bakit mo pa siya pinagsasabi ng maraming bagay? Hindi siya makakakuha ng hotel. Kami ang makakakuha. Huwag mong ipagpaliban ang aming saya. Tara na. Kumusta? Ako si Sanglo. Naghahanap ako ng tagapangasiwa ng lobby ng hotel. Pwede ba? Pakitulungan mo akong iparating. Sanglo. Sandali po. Ate Chen, may isang babae na nagngangalang Sanglo ang dumating. Sinabi mo dati na may nag-report ng pangalang ito, kaya agad kitang sinabihan.
Mula nang magkaroon ng pagbabago sa pagmamayari ng hotel, hinihintay ko na ang pagdating mo, Ginoong Sang. Ngayon, sa wakas ay nakuha ko nang makita kayo. Paano po, Ginoong Sang? May utos po kayo. May kailangan lang akong kuhaning footage para sa isang variety show. Kailangan ko dito ng isang lugar na pwedeng panshotan. Naiintindihan ko, Ginoong Sang. Ipagbibigay alam sa hotel na mag-alis ng mga tao dahil sa shooting. Agad magdaos ng pagpupulong ng mga senior management. Iparating ito sa departamento ng kwarto, spa, at pagkain. Hindi na kailangang mag-ingay ng ganito. Ayaw kong maapektuhan ang normal na operasyon. Sige, Ginoong Sang. Mahalagang anunsyo. Lahat ng anunsyo kanina ay nakansela. Nakuha. Over. Nakuha. Over. Ginoong Sang. Ipapadala ko sa inyo ang plano mamaya. Ipinakita ko sa inyo ang mga lugar na maganda ang tanawin at hindi makakaapekto sa normal na operasyon. Ngayon, dadalhin ko muna kayo para magpahinga sandali. Sige. Dahil kay Feng Yan, naayos ko ang problema sa trabaho. Mukhang kailangan ko siyang bigyan ng regalo agad. Gabi, magdadala ako ng regalo para sa iyo. Huwag kalimutang pumunta sa Hot Spring Hotel. Bumalik tayo sa Hot Spring Hotel. Sabi ng misis, may regalo siya para sa akin. Hot Spring Hotel. Diretso ka na ba, Ginoong Feng? Ano ang ibig sabihin ng Hot Spring Hotel? Ibig sabihin ay mundo ng dalawa. Romantikong date, sorpresang pahiwatig, at malinaw pang ang sinabi ng asawa, magbigay ng regalo. Hindi ba ito nangangahulugan, na itinuturing ng ginang ang sarili niya bilang regalo? Huwag mag-isip ng kung ano-ano sa ulo mo. Fo 123. Sino ang nag-iisip ng kung ano-ano? Ang ibig kong sabihin, ito ay isang date. Kailangan nating maghanda ng mabuti. Paano maghanda? Una, putulin ang mga sanga. Simulan ang romansa mula sa simula. Maraming tao ang hindi alam ang ikalawang hakbang na ito. Kailangan ding mag-ahit ang mga lalaki bago ang romansa. Ano naman ang ikatlong hakbang? Mayroon kang magandang medyo masikip na lalaki na panloob, na nagpapalinaw sa hugis ng pag-ibig. Hakbang 4. Mag-spray ng pabango, para hindi makatiis ang mga babae. Mahirap na trabaho, umuwi ka na at magpahinga. Kaya mo yan, Feng Zong. Nasa Villa 301 ako, pumasok ka na lang. Feng Yan, nandito ka na. Tingnan mo, inilagay ko ang unang lokasyon ng aming palabas sa hotel na ito. At nagdagdag ako ng maraming advertisement ng Feng. Ito ang regalo ko para sa iyo, gusto mo ba? Mukhang hindi mo ito gusto. Alam ko na hindi nakarating sa puso mo ang red along ito. May isa pa akong tunay na regalo para sa iyo. Sa totoo lang, noong gabing nagboxing ka, alam ko na kung ano talaga ang gusto mo. Pumikit ka muna. Buksan mo na. Ding 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 ding. Gusto mo ba? Hala, hawakan mo na. Sa totoo lang, sa tingin ko maganda naman ang mga nagawa ko. Hindi mo ba nakikita na maganda? Magpakasaya ka.
Kumusta si Boss Feng? Nagawa mo na ba ang mga dokumento para sa brand endorsement? Ibigay mo bukas ng umaga sa akin. Anong mali ang nagawa ko? 10 years na kaming magkasama. 10 taon na, ha? Sobrang nag-aalala ako para sa kanya, tapos may date pa siya. Pinapagawa pa ako ng overtime para tapusin ang report. Tingnan mo, ito ang aming billboard. Balak naming magtayo ng parkour setup sa bubong na ito. Sandali lang ako. Libreng paradahan. Ay, si Sanlo. Ikaw, nakapag-asawa ka na sa mayamang pamilya. Bakit ka pa nagtatrabaho sa weekend? Hindi ka naman pinapahalagahan ng pamilya mo dito. Nagsasalita ang nakatatanda sa iyo, parang hindi mo narinig, ganun ba? Para sa akin, siya ay parang ibon na naging prinsesa. Ayaw na lang tayong pansinin, ano? Ayos na, hindi na kailangan bigyang pansin ang mga batang walang muwang. Mamaya, pupunta tayo sa viewing deck para magpicture. Sa gabi, si Xiao Xiao ang nag-ayos ng seafood feast para sa lahat. Ay nako, talagang maunawain si Xiao Xiao. Sino to? Magandang araw, Ginoong Feng. Ginoong Feng. Ay naku, Ginoong Feng, matagal na akong narinig ang iyong pangalan. Ako ang pangalawang tiyuhin ni Sanglo. Sa ganitong paraan, kamag-anak din tayo. Magandang araw, Ginoong Feng. Ako ang pangatlong tiyahin ni Lulu. Kakatapos lang naming pag-usapan na si Lulu ay makakapangasawa ni Ginoong Feng. Talagang siya na ang pinakamapalad na babae sa buong pamilya. Ang anak kong si Yaozu. Mula pagkabata ay palaging sinasabi na mabait si Ate Lulu, magandang trabaho at magandang pag-aaral. Kung sana ay makagawa siya ng katulad niya na makahanap ng trabaho sa malaking kumpanyang ito, mas mabuti pa sana. Ay, hindi ba't swerte ito? Ang anak ko, si Chansey, ay nag-aaral ng hotel management. Lulu tingnan mo, kung pwede dito, mag-assign ng kahit anong posisyon. Pwede kahit ano. Sige, ay nako. Nandito ba ang manager ng HR? Magandang araw po, Ginang Feng. Ako po ang pinuno ng HR ta. Ito po ang aking mga malalayong kamag-anak. Ako po ang pangalawang tiyo ng Ginang Feng. Ako po ang kanyang pangatlong tiyahin. Sila po ang dalawa. Tandaan ninyo ang kanilang mga mukha kung susubukan nilang ipapasok ang mga tao sa hotel para magtrabaho. Hindi na kailangan ng interview. Diretsyong tanggihan. Lulu nalilito ka ba? Si Yaozu ang kapatid mong lalaki. Tama nga. Huwag mong sabihin na wala kayong kahit konting relasyon sa dugo, malayong pinsan. Kahit na siya ang aking nakababatang kapatid, kailangan niyang maghanap ng trabaho gamit ang sariling kakayahan. Sa front desk, mag-ingat din sa mga taong ito. Kung magpapakasaya sila sa hotel, huwag magbawas ng bayad kahit isang sentimo. Huwag mong ipagpilitan dahil sa akin. Sa mga taong nagpapanggap at nagpapasikat, mga kamag-anak na mapagmataas at mapanira, walang anumang pagtanggap. Paano kaya sasabihin ni ang Pangulo, gawin ayon sa sinasabi ng asawa niya, siya ang tunay mong boss? Sinasabi mo na naman, 13 salita. Ginoong Sang, lahat ay susunod sa iyong utos. Anong nangyayari? Hindi ba't hindi makapagsalita si Ginoong Feng? Baka naman si Ginoong Feng ay nagpakita ng himala para sa kanyang asawa, para ipagtanggol ang kanyang asawa. Nalaman namin na ang kanyang asawa pala ang tunay na may-ari ng kumpanya. Magandang araw, Ginoong Sang. Ako si Xiao Li mula sa departamento ng kwarto. Ako si Xiao Wang mula sa departamento ng pagkain at inumin. Magandang araw, Ginoong Sang. Ako si Lao Liu mula sa seguridad. Kayo po. Pakihain na po. Hindi po ninyo narinig na sinabi ni Ginoong Sang. Hindi kayo welcome dito. Ikaw. Gumawa. Sobrang. Ay naku ikaw. Tara na. Sobrang labis na ito. Ginoong Sang. Bumalik si Pangulong Feng ngayong gabi. Mayroon bang plano si Pangulong Sang? Oo. Maghahanda tayo ng masarap na pagkain ngayong gabi. Naiintindihan. Aasikasuhin ko na ito. Sabi ni Pangulong Sang. Maghahanda tayo ng masarap na pagkain ngayong gabi. Ano ibig sabihin nito? Kung susundin mo lang ang literal na kahulugan, dito na matatapos ang iyong karera. Isipin mo, anong hindi pa natitikman ng mga mayayaman? Ginoong Sang, ngayong gabi, syempre, kakain tayo ng pagkain ni Feng Zong. Ate Chen,
Gili Zozen, kahit anong taas ang maabot ko sa hinaharap, ikaw ay palaging magiging tanging ate ko. Sige na, maghanda na tayong lahat. Ayos lang. Ito ang regalo mo. Hindi, 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 hindi ito. Hindi ito ang inihanda ko. Dumating na ang pagkain. Dumating na ang pagkain. Salamat sa iyong pagod. Kain na tayo. Langis ng mahalagang langis. Siguradong nasa ikalawang palapag ang pagkain. Pantalon de banyo. Tiyak na si Ate Chen ang nagdesisyon ng mag-isa. Hindi ko talaga siya pinagawa ng ganito. Hindi ko ginawa. Tingnan mo. Sabi ko nga, mali ang ipinadala. Dali, Ginoong Sang. Sabi ni Ate Chen na ayon sa inyong utos. Nais namin kayong dalawa ni Ginoong Peng na magkaroon ng isang magandang gabi ng weekend. Sino ang mauuna sa paliligo? Ikaw ba o ako? Hindi ako maliligo. Alam ko na, ngayon sa puso mo, sigurado akong isang malaking dalagang malandi ako. Pero ngayong araw, wala talaga akong ganoong iniisip. Dinala ko pa ang laptop ko. Magbabantay ako ng buong gabi sa trabaho. Pareho tayo. Umalis na ako. Hello, Songblue. Ngayon nakasalamuha ko si Zaya Sinan habang nagre-record ng programa. Grabe, ang galing niya talaga. Super witty. Kahit anong sabihin ng guest, kaya niyang sagutin. Si Zaya Sinan sobrang nagsusumikap sa trabaho. Ang lalaking seryosong magtrabaho ang pinakakaakit-akit. Sino ang nakakaalam kung tungkol sa pagiging seryoso sa trabaho? Oo nga. Ang mga lalaking seryoso sa trabaho ang pinakagwapo. Si Zaya Sinan, sa puso niya, ganyan ba talaga? Bakit parang nagalit siya? Ginoong Feng, kasalukuyan, may pinipirmahan ng kumpanya. Tinatawan ng bagong dugo. Kumusta si Zai Senon? Hindi pwede. Walang angkop sa 136 na brand ko. Pero maraming babae ang gusto siya. Mahigit kalahati ng mga babaeng katrabaho sa kumpanya. Sila ay mga tagahanga niya. Gusto mo? Ibabawas ang bayad sa pag-endorso sa sweldo mo. Nagpadala sa akin ng boses si Ginoong Feng. Gusto mo? Ibabawas ang bayad sa pag-endorso sa sweldo mo. Ang unang sinabi sa akin ni Ginoong Feng ay tungkol sa pagbabawas ng sweldo. Pakiramdam ko ay lalong lumalayo ako kay Pangulong Feng. Narinig ko mula sa mga katrabaho sa hotel kahapon. Kahapon, nagsalita si Pangulong Feng. Sabi mo, sa tingin mo, makakarinig din ba tayo kay Pangulong Feng ngayon? Nagsalita pa nga. Tingnan mo ang mukha ni Pangulong Feng. Mas madilim kaysa karaniwan. Huwag magsalita ng mali at magkaproblema. Kahit na okay na. Ika-4 na quarter. Umaasa ako na tayong lahat dito ay patuloy na magsikap. Lampasan tayo. Abala ka ba? Maganda ba yung gloves na binigay ko? Turuan mo rin ako magboxing, ha? Ngumiti si Ginoong Feng. Tumaas na naman ba ang presyo ng stocks ng grupo? Tapos na ang meeting. Talagang nagsalita si Ginoong Feng. Ang kaakit-akit ng boses ni Ginoong Feng. At ang sinabi pa niya ay tapos na ang meeting. Ang unang sinabi niya sa inyo ay tapos na ang kulong. Ang unang sinabi niya sa akin ay bawasan ang sahod. Sa ganitong init. Wala bang takot na magkainit? Ginoong Feng, talagang kakaiba ang mga guwantes nyo. Sino ang nagpadala? Asawa ko ang nagpadala. Buti na lang hindi binawasan ang sweldo ko sa pagkakataong ito. Tama. Tulungan mo ako. Bumili ka ng Ferrari. Opo, Ginoong Feng. Palagi pong matino ang kulay ng sasakyan ninyo. Kailangan pa rin ng itim, di ba, Kahel? Sige, Boss Feng. Aalis na ako para bumili. Wow! Kahel, may kapatid ka roon. Magkasing kapareho kayo. Pero maganda ka pa rin. Gusto pa rin ni nanay ang hitsura mo. Gusto pa rin ni nanay ang iyo.
Feng Yan, ito ang bagong sasakyan mo. Ito ang sasakyan mo. Akin na. Dati, hindi mo ba sinabi sa iyong mga kaibigan na gusto mo ang Ferrari? Kailan? Ganito mo pala naintindihan ang post na iyon. Kaya mula ngayon, kapag may gusto ako, pwede na akong mag-post sa mga kaibigan ko para mag-wish at tutulungan mo akong tuparin ito. Biro lang iyon. Sige. Hello, Chief. Oh. Okay. Hindi ako makakapag-boxing sa'yo ngayon. Bigla ang binigyan ni Zai Saina ng istasyon ng isang pagkakataon para sa isang panayam. Alam ng direktor na magkaklase kami ni siya, kaya pilit niyang pinapanta ako. Umalis na muna ako. Palem. Palem. Naalala mo pa ba nung unang taon tayo sa high school? Nung field trip, inimbitahan mo akong manood ng pagsikat ng araw. Hindi ako pumunta noon. Sa totoo lang, hindi dahil ayaw kong pumunta. Hindi naman. Nakalimutan ko lang. Nakalimutan. Paano mo naman makakalimutan ang ating mga alaala? Noong panahong iyon, talagang gusto mo ako. Araw-araw akong sinusundan mo. Minsan, sumusulat ka pa sa akin ng liham ng pag-ibig. Hindi naman ito tungkol sa aking high school. Wala ka na bang naaalala? Kailan ba talaga? Matapos mo nang sabihin lahat, inilaban mo ako ng 3 taon noon. Ako pa nga ang nagsimula sa first year noon. Marami pang mga bagay na hindi ko pa nasasabi. Kakatapos ko lang sabihin tungkol sa unang taon ng high school. Marami pa akong hindi nasabi. Ginoo, ito ang candy ng kasal ng kapatid ko. Ang bagong kasal na babae ay kaklase ng kapatid ko noong high school. Kaya nga sabi ko, ang mga kaklase sa high school ay maganda dahil kilala nila ang isa't isa ng mabuti. Siya. Ginoo, kailangan ko nang umalis. Nako, hindi ko tiningnan ang telepono. Songblue, baka pwede tayong maghanap ng oras para mag-hiking at manood ng pagsikat ng araw. Paano mo nalaman na nandito ako? Siyempre, sinabi ng boss na hanapin kita. Hinahanap ka niya sa buong kalye. Tinanong mo pa. Ito ay Ginang. Ginang. Songblue, kasal ka na? Oo nga. Kasal na. Sige, aayusin ko na ang bayarin. Hindi na kailangan. Bayad na. Kagaya ko, kakabalita ko lang din, asawa ni Sanglo ay hindi inaasahang CEO ng Feng Bro Feng Yan. Nanan makinig ka sa isang payo ni ate. Huwag na nating isipin yung mga iyon, yung hindi naman kailangang pag-isipan. Kailangan pa rin nating suportahan si Feng bilang tagapagpahayag. Bakit palagi niyang hawak ang kamay ko? Huwag mong tignan na tahimik si Boss Feng. Akala mo madali siyang utuin. Sabi nila, ang taong ito sa negosyo ay matindi ang paraan ng pagtrato. Kapag nakakita na siya ng oportunidad, agad siyang kikilos. Hindi niya palalampasin ang pagkakataon na magbigay ng reaksyon sa kanyang target o kalaban. Walang palugit para sa kanila. Sa isang tao na may ganitong estilo sa negosyo, karaniwan, na naglalarawan ito ng ugali ng taong iyon. Umuulan na. Naririnig niya ang tunog ng ulan. Hindi ba siya magiging hindi komportable? Feng Yan. Pumikit ka. Huminga.
Medyo awkward pagkatapos ng halik, mamatay na bunganga. Magsalita ka na. Kamusta ka ngayon? Hindi, sinasabi ko, umuulan ng malakas ngayon. May nararamdaman ka bang hindi maganda sa katawan mo? Ayos lang. Oh. Sinasabi ko. Ang pakiramdam ng halik mo, magandang mabuti. Oo. Namimiss ko pa rin siya, yung hindi nagsasalita. Si Xiaoke, huling susubukan ko ang kagamitan. Sige. Song glue. Bakit ganito kalaki ang mga labi mo? Ako. Kinagat ng insekto. Sobrang nakakalason naman ng insekto na yan. Mga kwento ng paglalakbay, labanan ng sarili. Babalik muna ako sandali. Sige, paglalakbay, hamanin ng sarili. Bado ang isip. Huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Kiss lang naman yan. Magsimula ka na sa trabaho. Ikaw, babae, nag-aasikaso nito. Sobrang delikado naman. Bitawan. Trabaho ko to. Kung sakaling nandito na ang lahat, simulan na natin ng formal. Ginoo Feng, nabagsak ang asawa habang nakatali sa harness, naputol ang tali. Ngayon nasa ospital na ako. Anong nangyayari? Pangulong Feng. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Kung hindi ako nahulog, at inabutan mo ako, ngayon na nakahiga dito, siguradong ako yun. Salamat at nandyan ka. Ininspeksyon ng hotel ang CCTV. Yung taong nagwasak ng harness ay dating kasamahan ng asawa, si Luo Kai. Nung tinanggal siya dati, may galit siya. Naghihintay ng pagkakataon na mag-higanti. Ngayon, kontrolado na ang tao sa hotel. Boss Feng, nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Boss Feng, talagang nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon? Medyo nauuhaw ako. Masakit ang braso ko. Medyo nahihilo pa rin ako. Huwag kang gumalaw. Ako na ang magpapainom sa'yo ng tubig. Gang, boss, sa loob ng 1,000 araw, nag-iipon tayo ng lakas para sa isang araw. Tingnan mo ako. Gang, boss. Ay nako, Pangulong Feng, bakit ganito kalala ang sugat ng kamay mo? Ang dami pang dugo na lumalabas. Pangulong Feng. Anong nangyari? Nasugatan ako habang nakikipag-away kay Luo Kai. Si Luo Kai ang dahilan kung bakit ako nahulog. Si Luo Kai ang nagdulot sa'yo na mahulog sa wire. Para mapatay si Feng. Para sa'yo. Yung sugat na tinamo niya nung sinuntok siya. Si Feng, ang aming boss. Kahapon lang nakapagsalita siya. Ngayon, muli siyang nasaktan ng ganito kalala. Sa aming grupo, libo-libong empleyado. Nakaasa kay Feng, ang aming boss. Ito. Totoo nga ang sinabi niya. Hindi. Sa totoo lang. Ito ay panlabas na sugat lamang. Mayroon pa akong mas malalang panloob na sugat. Bigla akong naiikot ang ulo ko ngayon. Ginoo Feng, kailangan niyo ng kompletong pagsusuri. Pakiramdam ko'y sobrang hindi maganda. Ginang, samahan niyo na si Ginoo Feng sa pagsusuri. Syempre, aalagaan ko siya. Sandali, aalagaan mo siya. Ano ang gagawin ko? Ikaw ang tagapagligtas ng aming ginang. Tiyak na aalagaan kita ng mabuti. Tawagin ang tao. Ito ang aming ospital, ang 5 pinakamagagaling na lalaki na nurse. Magandang araw, boss. Huwag kayong lumapit. Nako, boss. Huwag kayong lumapit. Relax lang, labas kayo dito. Masakit ba ang braso mo? Tumigil ka dyan. Sandali lang, sandali. Alisin mo ang 5 taong ito para sa akin. Ay nako, huwag kang mag-ingay. Pasyente siya, kailangang magpahinga ng mahimbing. Anong pahinga? Wala kang pahinga, nagpapanggap ka lang. Ako talaga ay may bali sa buto. Huwag kang magalit, walang problema. Sama mo na siya. Sana nga ako lang mag-isa. Sanay na ako dyan. Ngayon madilim na. Hindi ko alam kung uulan ba mamaya. Sabi ko gusto kitang samahan. Hiniinggal na ako. Huwag ka nang magsalita. Ako muna ang sasama sa kanya. Ikaw na green tea na iyan. Gang, boss, pumunta si Mrs. magpainit ng pagkain. Siguro mga 20 minuto pa. Maaari ka nang mag-ehersisyo. HMM. 1 beses. 2 beses. 3 beses. Wala akong dalang cellphone. Bakit ka nag-eehersisyo?
Kung hindi mag-eehersisyo, mawala ang abs mo, Ikaw, mahalaga ba sa'yo yan? Hindi mo ba gusto yan? Mga kalamnan sa tiyan, sa tingin ko, sa gabi, palagi kang nagbo-browse sa cellphone ng mga short videos ng lalaking may abs. Minsan ay natutulog na habang nanonood, at ako pa ang nagcha-charge ng cellphone mo. Hindi ko maintindihan, bakit gustong-gusto ng mga lalaki ipakita ang abs nila online. Kaya ako, paulit-ulit na pinapanood at sinusubukang intindihin. Gusto mo bang haplusin? Narinig ko kasi na ang mga abs ng lalaki ay malambot at matigas, parang banig. Di ko alam kung totoo nga ba. Nahawakan ko na. Umalis na ako, Songlu. Bakit? Hahalikan kita. Hindi ka nasaktan Sobrang gusto kita. Kaya ayokong namimiss ka. Lumapit ng sobrang lapit sa ibang lalaki. Ang pikin mo naman, napakalaki ng konting pag-iisip mo. Sinubukan kong maging mapagbigay, pero nabigo ako. Hindi ka magagalit, di ba? Okay lang na maglaan ka ng oras para sa akin. Anong nangyari? Nasaktan kita. Kung ganun, tapos na natin ang araw na ito. Gusto mo pa bang magpatuloy? Ibig sabihin, gusto mo ang aking abs, o gusto mo ako? Ang tanga. Boss Feng, pumasok ako para palitan ng iyong IV drip. Hoy, nurse, lumabas ka muna. May kailangan akong sabihin sa'yo. O sige. Sige nga. Ituloy ko na. Sa wakas, nakabalik na rin. Namimiss kita, aking maliit na pink na elepante. Namimiss kita, aking milod. Namimiss kita, aking food truck. Nandito ka pa rin na puno ng energy. Hello. Bakit palagi kang umiinom ng mineral water? Tikman mo ang peach-flavored sparkle ang water ko. Sobrang tamis. Tamis nga. Dumating na ang regla ko, kaya kung gusto mo pang gumawa ng ibang bagay, ay, hindi pwede yun. Ano bang iniisip mo? Alam ko naman. Ibubuhos ko sa iyo ang asukal na tubig. Hindi ba't ito ang oras na nakipag-ayos ka kay Dr. G? Nakita mo pa ba si Dr. G tuwing linggo? Oo. Dahil gusto kong makapagsalita ng maaga, nakikita kita sa bahay, palaging nanonood ng TV, kaya gusto kong makipag-usap sa iyo ng mas matagal. Nais mong magsalita ng mas marami, para sa akin, Oo. Magkukwento ako sa iyo ng isang kwento. Noong araw, may isang ulila. Wala siyang magulang at walang pera. Kaya mahilig siyang kausapin ang sarili niya. Nagsasalita siya ng mga biro sa sarili niya, kahit mag-isa lang siya palagi, pero masaya pa rin. Hanggang sa isang araw, nakilala niya ang isang tao na hindi marunong magsalita. Pero sinabi niya, gusto niyang sabihin ang maraming bagay para sa kanya. Ikaw ba ang taong ito? Ikaw ba iyon? Para kang isang parallel na mundo ko lang, kahit na hindi niya nakuha ang pagmamahal ng magulang. Matagal na niyang natutunan, mahalin ang sarili niya. Ngunit ngayon ay natuklasan niya na ang mahalin ng iba ay napakasaya rin. Kaya mula ngayon, mamahalin din kita tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo.